Hello everyone! Welcome and welcome back po sa channel natin. Today magluluto tayo ng isang pangnegosyo recipe at talaga namang napakasimple ng mga ingredients nito at napakadaling gawin. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, click the subscribe button and click the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong video. First ingredients natin ang kamoting baging. Babalatan lang natin yan, then ikakat natin into strips. At alam nyo ba na itong kamoting baging ang isa sa nagpapasarap dito sa ating lumpiang toge. 60 pesos per kilo itong kamoting baging, pero wala pa ang half kilo ito, nasa 20 pesos lang ang bili ko. At ito nga, tapos na natin siyang balatan, ikakat lang natin yan into strips. Stay tuned lang guys para masundan step by step. Nakatapos na tayo sa first ingredients, ilalagay lang natin sa isang lalagyan, then set aside lang natin, then proceed tayo sa next ingredients. Next ingredients, ang carrots. Syempre, babalatan lang natin yan. Isang piraso lang ang ginamit ko dito. Nasa 15 pesos ang bili ko. Then syempre, after nating mabalatan yan, ikakat lang din natin yan into strips katulad nung kamoting baging. Yan, natapos na natin yung carrots, then set aside lang din ulit natin yan, then proceed tayo sa next ingredients. Dito sa Baguio beans, alisin lang natin yung magkabilang dulo nyan, then after nyan, i-slice lang din natin yan ng maliliit. At 10 pesos lang ang bili ko sa Baguio beans. Natapos na rin ang third ingredients natin, then proceed tayo sa pagsaslice ng sibuyas at bawang. Then syempre, igigisa natin yan, kaya gagamit tayo ng sibuyas at bawang. Okay, tapos na nating i-prepare ang sibuyas at bawang. Then, dito tayo sa pinaka main ingredients natin, ang toge. Actually, main and last ingredients natin itong toge, and syempre, hugasan lang natin yan ng 2 times. Pero syempre, depende pa rin sa'yo kung ilang beses mo yan gustong hugasan. See guys, 4 na gulay lang ang ginamit natin dito, pero siguradong masarap po ito at siguradong kikita ka kung ipang nenegosyo mo. Kaya kung bago ka sa channel natin at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong pangnegosyo recipe, ma-notify ka. And wag mo rin kalimutang mag-like and share, and kung may suggestion and comment ka, nandyan lang po ang comment box natin sa baba.
And syempre, after nating ma-prepare yung mga ingredients na gagamitin natin, proceed na tayo dito sa paggigisa. Syempre, first, igigisa natin ang bawang. Then, kapag nakita mo na bago na yung kulay niya, na golden brown na siya, next na natin ang sibuyas. At ang sibuyas, kapag nag-translucent na, isusunod na natin ang kamote. Yung kamoteng baging, ang una nating igigisa dahil alam naman natin na sa lahat na ingredients na gagamitin natin, ito yung pinakamatigas. At syempre, para pantay ang pagkakaluto ng kamoting baging, kailangan nating haluin yan. At kapag nakita mo na nagbago na yung kulay niya, kailangan mo na siyang itry kung malambot na siya. And kailangan na half cook lang ang pagkakaluto nito dahil kapag At dahil nga nag-half cook na yung kamoteng baging natin, maglalagay na tayo ng next ingredients. Unahin na natin yung carrots. Igisa lang natin ng kaunti yan. Then isusunod naman natin yung Baguio beans. Take note guys, kailangan na lahat ng gulay natin is half cook lang dahil ipiprito pa natin yan. At habang piniprito natin yan, syempre maluluto pa siya. At syempre, bago pa nga po tuluyang mag-half cook o maluto yung mga gulay natin, maglalagay na tayo ng seasonings. Syempre, titimplahan natin yan ng paminta at ng asin. Then, syempre, naglagay din ako dyan ng seasoning granules para mas malinamnam siya. And tulad nga po ng nakikita nyo sa video, inilagay ko na po yung toge dahil nga po nag-half cook na yung mga unang ingredients na inilagay natin. At syempre, ito pong toge, kailangan na half cook lang din dahil nga po ipiprito natin yan. Pag piniprito natin yan, o habang piniprito natin yan, syempre, magkukontinuous pa po yung pagkakaluto ng mga gulay. At kapag napansin nyo nga po na nagham na din yung toge, bali sasalain lang natin yan. Kailangan na matanggal natin yung sabaw dahil kapag binalot natin yan, malalanta yung ating lumpia wrapper. At kailangan po nating palamigin yan. At syempre, habang pinalalamig natin yan, punta tayo dito sa ating lumpia wrapper. Bale, paghihiwa-hiwalayin lang natin yan. Gumamit nga pala ako dito ng nasa 3 tanda at kada isang tanda nito ay 6 na piraso. So, bali 18 pieces po ang magagawa natin dito. At kada isang tanda po nito ay 7 pesos. Bali, 21 pesos siya dahil 3 tanda nga po siya. Pero kung gusto mong mas makamura, dun ka bumili sa talagang paggawaan nitong lumpia wrapper dahil mas mura po doon. And bale, medium size nga po pala itong gamit ko. And take note guys, kapag napaghiwa-hiwalay mo na siya, tapos bali hindi pa lumalamig yung gulay natin, takpan lang natin yan kasi kapag na-expose siya sa hangin, bali titigas po yung lumpia wrapper. Then eto na nga, napatulo ko na siya at malamig na siya. Kung nakita nyo may sabaw siya, pwede pa pong gamitin yung sabaw niyan. Masarap po yung ipang sabaw sa kanin. And eto na nga po, magbabalot na tayo ng lumpia wrapper. Bali, kailangan po natansyahin natin yung dami niyan para lahat po ng lumpia wrapper ay malagyan. Guys, bale 65 pesos po ang lahat ng gulay natin dahil yun nga po parang toge natin is 20 pesos po ang bili ko. At sabihin na natin na yung sibuyas at bawang natin ay 10 piso. Bale, 75 pesos po lahat yan. Then, yung sa cooking oil natin, hindi naman po siguro tayo gagamit ng nasa, sabihin na natin na gumamit tayo doon ng nasa 15 pesos. Then, yung gasol natin is sabihin na natin 10 pesos, then ang labor is 10 pesos. Bali 110, and din nga po palang lumpia wrapper natin is 21 pesos. Bali 131 pesos po siya lahat.
Ayan guys, natapos ko na nga yung pagbabalot. Then proceed na tayo sa pagpiprito. Then syempre maglalagay tayo ng mantika sa kawali at siguraduhin natin na mainit na yung mantika bago natin ilagay yung lumpia. At sa pagluluto nga po nitong lumpia, kapag nakita mo na nag-brown na siya, syempre okay na yan dahil nga po ang niluluto natin dito is yung wrapper na lang. At kapag inahon mo siya, kailangan na patayo ang gagawin mo sa strainer dahil kailangan natin na mapatulo yung lumpia para matanggal yung excess oil. Or kung may paper towel ka, pwedeng doon mo rin siya patuluin. And syempre kapag naiahon mo na yan, maglalagay tayo ng next batch hanggang sa mailuto natin lahat ng lumpia. At dahil nga natural lang na mababawasan yung mantikang pinagpiprituhan natin, maglalagay lang ulit tayo. Then, maglalagay na ulit tayo ng susunod na batch. Paulit-ulit lang yung proseso hanggang sa matapos nating mailuto lahat ng lumpia. Okay, natapos na nating iluto lahat ng lumpia. Then, proceed naman tayo sa paggawa ng masarap na sausawan. Ayan guys, maggagayat lang tayo ng sibuyas at bawang. Then, maglalagay din tayo ng kalamansi, suka, paminta at asin. Ayan guys, na-chop na natin yung sibuyas at bawang. Ita-transfer na natin siya dito sa isang lalagyan. At syempre, hindi nga kasya yung sibuyas dito sa pinaglalagyan natin. Then, mamaya na natin ilalagay yung iba kapag nagtimpla na tayo doon sa malaking lalagyan. And eto nga, gumamit ako dito ng 2 piraso ng kalamansi. Dito guys, inilalagay ko na yung suka, then lalagyan natin yan ng kaunting tubig para hindi naman siya sobrang maasim. Then maglalagay na tayo dyan ng kaunting asin, ng paminta, at titimplahan din natin yan ng kaunting toyo at saka ng asukal para manamis-namis yung sausawan natin. Take note guys, ang pagtitimpla po dito sa ating sausawan, tansya-tansya lang po ang paglalagay hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla nitong ating sausawan. Ayun nga po guys, bali ang expenses nitong ating recipe is, kanina ang kwenta natin ay 131 na. Then dito sa sausawan natin, siguro sabihin na natin naka 150 tayo lahat. And ang nagawa natin ng lumpia is 18 pieces. Take note po sa pagpepresyo po ng ating recipe, nakadepende po sa presyo ng mga ingredients na ginamit. At hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat po sa panonood at sana po nakatulong po sa inyo tong video na to. At hanggang sa mga susunod na pangnegosyo recipe. Thanks for watching guys.